as we sing this song from our hearts. Hallelujah. Let's cast all our burdens, amen, all our cares to our Lord, amen, this evening. Amen. Hallelujah. I cast all my cares upon you, and I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you, and I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. For the last time, I cast all my cares upon you, and I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Amen. Let's bow our heads. Amen. As we open our service to the word of prayer. Hallelujah. Aming Panginoong Diyos, aming dakilang manlikha, Lord, ang dakilang hallelujah, Lord Jesus Christ, the great physician, Lord Jesus. Muli, Lord, kami po'y nagpapamubah, Lord, minsan pa sa gabing ito. Nagpapasalamat, Lord, na kami po'y dinako niyo po, Lord, sa inyong baysambahan. Minsan pa, isa po'y tunay nga po, Lord, dakilang pribilehiyo, Lord, na inyong pinagkaloob po sa bawat isa sa amin, na kami po'y makapagpatuloy, Lord, na makapagpuri sa inyo, na makapaglingkod sa inyo. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, dalangin po namin ang bawat puso, bawat kaisipan ng bawat isa sa amin, Lord. Dalangin po namin, Lord, na kayo pong maglinis nito, Lord Jesus, sa nagdaang mga araw, Lord, na aming hallelujah, na pagdaanan, Lord, sa mundong ito, Lord Jesus. Kayo pong maglinis sa bawat isa sa amin. Kayo pong mag-purify nito, Lord, as we come to your service, Lord. Gawin niyo po kaming worthy, Lord, na tumanggap ng inyong salita. Looban niyo po kami, Lord Jesus, ng inyong banal na dugo, Lord, sa gabing ito. Tunay nga po, Lord, na kami po ay hallelujah, Lord, nagsusumamo, Lord, sa inyo, Lord Jesus, sa gabing ito. Gawin niyo po kaming hallelujah, Lord, karapat dapat, Lord, na tumanggap ng inyong salita. Alam po namin, Lord, na meron po kayong hallelujah, Lord, prepare, Lord, na salita para sa bawat isa sa amin, na pagpapala, Lord, na aming Lord, in-expect sa gabing ito, Lord Jesus, nagmula sa inyo. Lord, dalangin po namin na kayo po ang mag-anoint, Lord, sa bawat makikinig ng inyong salita. Hindi lamang po namin madinig ito, Lord, at lumabas sa kabilang tenga namin, kundi ang bawat, Lord, salita namin mapapanggan ay bumaba po, Lord, sa aming puso, Lord Jesus. Make it reality to us, Lord Jesus. Lord, tunay nga po na walang, Lord, kabuluhan ng bawat aming mapapakinggan, kundi namin ito, Lord, may apply, Lord, sa aming buhay, Lord Jesus. Kaya po kami po'y dumadalangin sa inyo, Lord, na nagpapakumaba, Lord, na hallelujah, Lord, bigyan niyo po kami ng tamang espiritu, Lord, na handa po, Lord, na sumapo, Lord, i-catch po ang inyong salita sa gabing ito, Lord Jesus. Kayo pong mag-anoint, Lord, sa aming kapatid na inyong gagamitin.
Alam po namin, Lord, na Lord, kayo po ang naghanda sa Kanya, Lord Jesus, sa gabing ito. Kayo po ang magsasalita, Lord Jesus. Kayo po ang magpapakita, Lord, ng inyong kadakilaan sa gabing ito, Lord Jesus. Dalangin po namin, Lord, na kayo pong muna sa gabing ito hanggang sa matapos ang aming service, Lord. Dalangin po namin ng bawat prayer request, ang bawat dalangin ng bawat isa, prayer request or unspoken prayer, Lord. Hallelujah, kayo po ang kumatag po nito as we say it, Lord, sa aming dalangin, Lord. Alam po namin, Lord, na faithful and true kayo, Lord, na nakakatagpo sa pangangailangan ng bawat isa sa amin sa gabing ito. Hallelujah, Lord Jesus. Wala po kaming ibang nais, Lord, kundi kayo lamang po ay mapapurihan at may taas at patakila sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa mapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Minsan pa po ay binabati ko ang bawat isa ng mapagpalang gabi. Amen, sa pangnating Panginoon. Amen. I'm greeting as well our brethren that are streaming with us this evening. Amen. May the Lord reach your needs. Amen. Hallelujah. As we go to the next part of our service. Amen. As we before I call our brother that will, amen, speak to us this evening, let's sing the song Peace of God. Amen. Hallelujah. Key of G. Amen. Peace of God, cover me, cover me, cover me. Peace of God, cover me through the storm, cover me. Only in you I am safe. Only in you I'm secure. Only in you I find peace. So cover me, cover me, cover me when I am hurting, cover me when I'm not strong, cover me when I am going through the storm, cover me when all seems hopeless, cover me when my faith is gone. Let the peace that passes all I understand cover me, cover me. Peace of God, peace of God, cover me, cover me, cover me. Peace of God, cover me through the storm, cover me. Only in you I am safe, for only in you I'm secure. Only in you I find peace. So cover me, cover me, cover me when I am hurting, cover me when I'm not strong, cover me when I am going through the storm, cover me when all seems hopeless, cover me when my faith is gone. Let the peace that passes all I understand cover me, cover
Cover me when I am hurting. Cover me when I'm not strong. Cover me when I am going through the storm. Cover me when all seems hopeless. Cover me when my faith is gone. Let the peace that passes all I understand cover me, cover me. Amen, hallelujah. At nawa ay tayo po ay nag-expect, amen, sa gabing ito ng pagpapala na mula sa ating Panginoon. Amen, na sa call na Brother Ranjit. Amen, God bless you, brother. Magandang gabi po sa lahat po ng kapatid nandito sa bahay ng ating Panginoong Jesucristo. At ganun din po sa mga kapatid na nanonood sa nagla-live stream po ngayong gabi. At for our foreign brothers and sisters, I'm sorry if I'm going to preach this in Tagalog. If I'm going to preach this in English, maybe we're going to finish it tomorrow. So please forgive me, brothers and sisters, but I'm praying that the blessings of the Lord will reach you also. Amen. Hallelujah. At samahan niyo po sana ako ngayong gabing to, at habang nagpipreach, habang nag-ano po tayo ng mensahe, ay panalangin niyo rin po sana ako. At manalangin muna po tayo bago tayo magsimula. Panginoon Diyos na aming Ama, aming Hari, dakilang Diyos, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, ngayong gabing to, Panginoon, at dinako niyo po kami uli, Panginoon, sa inyong tahanan, Panginoon. Papasalamat po kami, Panginoon, sa binigay niyo pong kaligayahan sa aming puso, kagalakan, Panginoon, upang makapagpuri sa inyo, makapanambahan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inspirasyon na binibigay niyo sa amin sa bawat araw, Panginoon. Sa biyaya po niyo, Panginoon. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami nakapagpatuloy, Panginoon. Kayo po ang dahilan, Panginoon, kung bakit nandito pa rin po kami, Panginoon, at nakakapit sa inyong salita, Panginoon. Panginoon, napakabuti po niyo, Panginoon. Tunay at totoo ang inyong salita, Panginoon, at hindi nagbabago, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng biyaya po niyo, Panginoon. Panginoon, samahan niyo po sana kami, Panginoon, ngayong gabing to, Panginoon. Nihiling po namin, Panginoon, na dinggin niyo po, Panginoon, ang bawat dalangin ng bawat kapatid, Panginoon. Ano man po mga problema, mga pinagdadaanan po ng mga kapatid, Panginoon. Kayo po sana, Panginoon, ang siyang sumagot sa bawat pangangailangan ng bawat kapatid, Panginoon. Tulungan niyo po sana, Panginoon, ang mga dalangin, Panginoon, ng bawat kapatid, Panginoon, na humihingi sa inyo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, mga kapatid, Panginoon, na sasamba sa inyo, magluluwalhati sa inyo, at kakantahan kayo ng mga papuri, Panginoon. Mas lalo niyo pa po sana, Panginoon, na bigyan, Panginoon, ng lubos na kagalakan sa aming puso, Panginoon. Dahil gustong gusto po namin, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Panginoon. Mas lalo niyo po sana kami bigyan ng inspirasyon, Panginoon, ng inyong guidance, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, iniling po namin, Panginoon, na samahan niyo po sana kami ngayong gabing to, Panginoon. Kayo po sana, Panginoon, na manguna, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, sa pagbabahagi po ng inyong mensahe, Panginoon, sa inyong mga anak. Itago niyo po sana ako sa inyong likuran, Panginoon, at kayo lamang po ang maluwalhati at may taas, Panginoon, at wag po ang tao, Panginoon. Panginoon, samahan niyo po sana kami, Panginoon, at ang banal na Espiritu po niyo, Panginoon, siya mag-ari sa loob ng kwartong to, Panginoon. Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ng pagsamba, papuri, parangal sa inyong dakilang pangalan lamang po niyo, aming Kristo, aming Diyos, Panginoon naming lahat.
Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, Brad. God bless you. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang muna pong magpatotoo sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan. At papasalamat po ako sa kanya dahil sa mga nakalipas na araw po ay iniisip ko po yung pambayad ng bahay ko. At sabi ko sa sarili ko, kulang pa yung pambayad ko ng bahay. Kasi dun sa trabaho ko parang wala na po ganong nagbibigay talaga ng tip. Kaya yung mga nakukuha ko, yung panggastos ko lang po pang araw-araw, pamasahe tsaka pagkain. Iniisip ko po yung sa bahay kung paano ko babayaran. Meron naman po akong pera, pero hindi ko po kasi inaan yun na pambayad talaga. Pero nung nakaraang Thursday po, nagulat na lang ako kasi may isang guest na iniwan niya sa akin yung sukli niya. Akala ko parang lasing lang siya. Tapos sabi ko pa sa kanya, "Sir, 180 lang ba ilalagay ko?" Sabi niya, "Hindi, lagay mo 480. Dun sa 180 po na yun ay lagpas na po yun, may tip na po ako dun. Tapos sabi niya, "Hindi, lagay mo 480. Sabi ko, "Sir, sobra na po to." Sige, lagay mo. Tapos nung nilagay ko yung 480, kasi may cash pa po siyang binigay sa akin. Tapos sa card 480. Yung nilagay ko po yung 480. Pagpunta ko ng cashier, sabi ko po sa guest namin, may sukli pa siya. Sabi niya, inan lang niya ako. Parang sabi niya, okay na yun. Nagulat po ako doon, kaya masaya rin po ako at inisip ko sana hindi lang siya lasing. Sana talagang binigay niya sa akin yung sukli na yun. Tapos bukod po doon, may mga nagbibigay pa sa akin ng mga tip nung gabi na yun. Tapos kinabukasan, ganun pa rin po. Parang yung nagpasalamat ako sa Panginoon. Hanggang sa pangatlong araw, nagpasalamat ako sa Panginoon na siya yung sumagot dun sa dalangin ko. Na alam niya yung pangangailangan ko, kaya bukod dun sa pambayad ko ng bahay ay naano ko pa rin po yung sobra-sobra pa at nakuha ko rin yung mga panggastos ko, yung sa bahay, then yung mga pangangailangan sa bahay, ganun din po yung mga pamasahe ko at habang sa pagtrabaho ko po, ganun din yung sa pagkain. Ay sobra-sobra po yung binigay ng Panginoon sa akin sa dalangin ko, kaya ang pasalamat ko po sa kanya ay lubos-lubos din. Ganun din po papasalamat din po ako sa kanya, sa Panginoon, dahil hanggang kahapon po, hanggang kagabi po ay hindi po namin alam kung ika-cancel yung off namin. Tapos bago na lang po kami umuwi, sinabi na lang po nung manager namin na yung lahat po ng babae ay cancel off at ako lang po yung nabigyan ng off. Kaya papasalamat po ako sa kanya at pinayagan niya po ako na makapunta dito at makapagsalita at makapagpuri sa kanya. At papasalamat po ako sa kanya bukod dahil po doon ay pinayagan niya ako. Yun po ang patotoo ko at may binabalik ko po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang kabutihan. Amen. Hallelujah. At magbukas po tayo ng ating Biblia doon po sa John 16 verses 20 to 22. Simulan na lang po natin sa sa 16 pa. A little while, and ye shall not see me, and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he said unto us? A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, and because I go to the Father. They said therefore, What is this that he said? A little while. We cannot tell what he said. Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye inquire among yourself of that I said, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me? Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. And ye know therefore have sorrow, and ye now therefore have sorrow. But I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. Amen. Hallelujah. At tulungan tayo ng ating Panginoong Kristo. At makakaupo na po ang bawat kapatid. Mangusap po ako ngayon tungkol sa birth pains po. Alam naman po natin na kahit lalaki po, alam natin kung gaano kahirap yung sa panganganak. Yung habang nagbubuntis pa lang po sila ay talagang parang ang hirap na po para sa kanila yung pagdadala ng bata dun sa sinapupunan nila, na parang ang hirap na silang gumalaw, nabibigatan sila habang nagbubuntis pa lang sila. At nagdudulot din po sa naririnig ko po at sa napanood ko po, ay nagdudulot din po sa kanila ng stress, physical at emotional po. Kaya ganun po yung paghirap ng mga kababaihan sa pagdadalang tao. At lalong-lalo na po pag dumarating na po yung time na manganganak na sila. Yung talagang parang hindi na nila kakayanin sa sobrang hirap dahil malapit na pong lumabas yung bata sa sinapupunan nila. Na kahit po yung mga hindi reliyoso ay napapatawag po sa Panginoon at sa mga santo dahil sa paghirap nila. At yung iba pa nga po ay namamatay pa para lang maipanganak yung bata. Kaya doon po natin anin yung pagtuturo, preaching ngayong gabing to, yung sa panganak ng sa isang bata o sa spiritual po ay sa fruit of the Spirit po para sa mga kapatid o sa mga anak ng Diyos. Pero pagkatapos po mga anak ay pag nakita na nila po yung bata na anak nila, ay nawawala po yung paghihirap nila sa loob ng 9 na buwan at sa araw na yon. Hindi na po nila pinapansin yung kung ano man po yung sitwasyon nila yung time na yon o yung lahat ng pinagdaanan lang hirap. Once na nakita nila yung anak nila na yung pinakamamahal nilang anak. At kahit ganun din po yung ama. Sakit na naranasan nila yung pagdadala nila sa loob ng 9 na buwan ay nababaliwala po yun. Bagkus po ay napapalitan po nung kasiyahan o kagalakan para kargahin yung bata. Hindi nila iniisip na yung kahit pa madaming tao na dun sa yung position nila o anumang yung sitwasyon nila nung time na yon. Ganun din po sa katulad ng binasa natin sa sinabi ng Panginoong Kristo na sa maikling panahon ay makakasama niyo ako at sa maikling panahon ay mawawala ako at ganun din babalik ako sa inyo. Tungkol po dun sa sinabi ng Panginoon ay yung pagkamatay po niya
na ang mga disciples po ng Panginoon ay ganun din po yung mararamdaman, yung malulungkot sila sa pagkawala ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pagkamatay niya. Makikita po ng mga apostles yung paghirap ng Panginoon, yung mula paghuli sa Kanya hanggang sa pagpako sa Kanya, at yung pagpapahirap sa Kanya, ilabis-labis po yung kalungkutan ng mga apostles nung time na yon. Lalong-lalo na rin po siguro si Peter dahil bukod po dun sa nakita niyang pagpapahirap sa Panginoon ay nandun po yung pag-ano ni Peter, yung ano po ba yung pagkakanulo niya sa Panginoong Jesucristo, na tinanggi niya na siya ay nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya alam natin na nararamdaman natin din yun, yung time na yun, pag tayo nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Yung ang bigat sa damdamin at puro kalungkutan. Ganun din po yung naramdaman ng mga bawat apostles o tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinauna na sa kanila ng Panginoon na ganun ang mararamdaman nila, na sobrang kalungkutan at bigat sa damdamin. Pero sinabi naman ng Panginoon na sa maiksing panahon ay babalik siya. At kaya doon po nung nakita nila yung pagkabuhay ng ating Panginoon muli ay bumalik po yung kasiyahan nila, bumalik po yung kagalakan nila, at lalong-lalo na po yung tapang nila. Dahil alam nila na pinatunayan ng Panginoon na totoo yung salita niya, totoo yung sinasabi niya tungkol sa Kanya, totoo yung buhay na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa pagkamatay po ng ating Panginoong Jesucristo, ay sa maiksing panahon ay pagsilang naman po ng Christianity. Yung pagsilang ng mga anak ng Diyos na pagkakilala ng Christianity, na mga taong sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakahirap po nung dinaanan ng Panginoon nung habang nandito rin siya, ay panay ang persecute sa kanya ng mga religion na yun. Pero nung naipakita ng Panginoon na totoo yung mga sinasabi niya, ay nalipat po ang sa Old Testament po na naging new. Kaya yung parang sa typing po ay yung sa law po ay nawala po at napalitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, at hindi niya tayo pinabayaan, dahil kung nasa law pa tayo ay walang makakasunod ni isa man sa batas. Pero dahil sa biyaya niya ay isinama niya tayo dun sa sa biyaya niya, na para makasunod tayo sa batas. Siya yung nagbayad ng kasalanan natin, at siya yung nagbibigay sa atin upang makasunod sa bawat salita niya. Siya yung nag-guide sa atin para makasunod sa bawat salita niya. Amen. Hallelujah. At sa muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesucristo, ay tumapang po yung mga naging bold po yung mga disciples niya, at lumaganap po yung Christianity hanggang sa panahon po natin ngayon. At basahin po natin yung Romans 8 verse 19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly but by reason of him who hath subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. And 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Amen. Hallelujah. Ang lahat po ng nilikha ng ating Panginoon Diyos ay naghahangad o naghihintay ng pagbabago.
nagnanais ng paglaya sa kurap na mundong to. At nagnanais na maging maayos yung pamumuhay. Mapahayop man, mga puno po o mga tao. Lahat ng creature, kahit yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, ay naghahangad sila ng pagbabago. Lahat, kahit ang mundong to. Kaya yung mundo, nahihirapan na rin. Kaya ang daming mga sakunan nangyari sa mundong to. Yung mga hayop, nag-aaway-away at kinakain nila yung mga kapwa hayop nila para mabuhay. Pero sa nila, naghahangad sila ng pagbabago. Ang mga hayop na yun, naghihintay sila sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit ang mga puno, umaangal na rin dahil sa pagkakalbo sa kanila sa mga kagubatan at ang mga tao. Pero ang problema, ang mga tao, ang hinihintay nila ay tao rin na umaasa sila sa tao na yung tao nang siyang magpapabago sa mundong to. Siya yung magbibigay ng resolba sa kahirapan ng mundong to. Tumitingin sila sa leader na tao, sa mga politiko o sa mga celebrity. Pero wala sa kanila yung pag-asa. Walang magagawa ang tao na para baguhin ang mundong to, kundi mas lalo pang magkakagulo. Ang Diyos lang ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Siya lang yung may kapangyarihan na baguhin ang lahat. At yun ang hinintay ng mga anak ng Diyos. Ang Panginoon lang ang siyang solusyon sa lahat ng problema ng mundong to. At alam natin na ang mga hayop ay yun din ang hinihintay. Ang mundo ay umiiyak na para sa pagbabago. Yung dugo, simula pa nung dugo ni Abel, ay sumisigaw na yung dugo niya na umano sa lupa. Sumisigaw na ng katarungan. Ang mga pinatay na inosenteng bata o kahit mga hindi bata, mga napatay na inosente, lalo po sa ibang parte ng mundo o sa Amerika ay maraming bata ang pinapatay. Maraming bata ang ina-abort at yun ang pinaglalaban ng mga pro-abortion na bigyan sila ng yung choice nila. Kaya gusto nilang payagan yung abortion o kahit mga lalaki pa na mapatay yung mga inosenteng bata. Ang mundo ay naghahangad na ng pagbabago at mas lalo pong nagiging worse na yung sitwasyon natin ngayon. Yun nga rin po sa madalas po Amerika na yung mga nagnanakaw po ay sa mga store o sa mga mamahaling mga store po ay hindi na po hinuhuli. Pinapabayaan lang magnakaw kasi pag dinuli nila ay napaparatangan pa yung mga gwardiya o yung mga employee ng racism. Na napakabaliktad na po talaga ng mundo. Na sila pa yung nape-persecute yung mga may-ari ng company o yung mga tauhan ng store na yun. Sila pa yung nape-persecute pag hinuli nila yung mga magnanakaw. May mga state po sa Amerika na gano'n na parang baliktad na po talaga, na hindi na po tama talaga yung nangyayari sa mundo. Kaya yung mga anak ng Diyos ay talagang humikbi na, gusto na ng pagbabago. Kaya believe din po ako sa mga preacher dun sa street na kahit talagang sila na yung nahuhuli, na-persecute, ay patuloy nilang pinipreach yung salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya
kahit sabi nating naniniwala pa sila sa Trinity, pero andun yung tapang nila na i-preach yung salita ng Panginoon dun sa mga taong hindi na naniniwala sa Diyos. Alam ko kahit papano ay meron pa rin silang na gantimpala sa ating Panginoon sa Kristo. Pag sinabi nating groaning, ibig sabihin yun ay nahihirapan na sila. O nahihirapan yung isang tao o isang bagay. Umiiyak, humihikbi. Ayaw niya ng sitwasyon niya. Hindi komportable. Kaya umiiyak tayo. Gusto niya ng pagbabago sa sarili niya. Kumbaga, ayaw niya na yung lumang sarili niya na ayaw niya na magkasala. Ayaw niya nang sumunod sa layaw ng laman. Ayaw niya na yung lumang sarili niya. Ang gusto niya yung makasunod o magpuri sa Creator niya nang walang sagabal. Gusto niya na malaya siya na nagpupuri sa Panginoon, walang bigat sa puso. Dahil gusto rin niyang baguhin siya ng Panginoong Jesucristo. Pero, hindi basta-basta mawawala yung paghihirap na yon. Kailangan dumaan siya sa pagsubok o para makamtam niya yung pagbabago na hiniling niya sa Panginoong Jesucristo. Katulad din yung preaching ng ating kapatid katulad yung preaching ni pastor na reproach, talagang dapat yung mga Kristiyano talaga dumadaan talaga sa ganung sitwasyon. Walang Kristiyano na hindi na persecute. Walang Kristiyano o anak ng Diyos na hindi napapaya ng ibang tao. Lahat ng Kristiyano dumadaan sa persecution. Kaya kung hindi pa tayo na-persecute, baka hindi pa tayo talaga naghahangad ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung ang isang Kristiyano ay parang nag-i-enjoy pa sa mundong to, o sa buhay, o sa ino-offer ng mga bagay ng mundong to, siguro malayo pa yung isang tao na yun sa rapture. Malayo pa yung puso niya sa Panginoong Jesucristo. Kasi yun nga, kung sinabi ng Bible na ang lahat ay nag-groan, lahat ng creature ay nag-groan, kung hindi ka nag-groan o hindi ka nahihirapan o hindi ka naghahangad ng pagbabago o pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mabuting i-check natin yung sarili natin. Dahil baka hindi para sa iyo itong mensahe to, o baka hindi para sa tao na to yung salita ng Diyos. Kaya palagi nating i-check yung sarili natin. Tunay ba tayong naghahangad ng pagbabago? Tunay ba tayong umaasa sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Tunay ba na hinihintay natin yung pangako ng Panginoong Jesucristo na darating siya at kukunin niya tayo? Kaya kung wala sa puso mo yung mga bagay na yun, kung nag-i-enjoy ka sa mundong to, mabuting i-check natin yung sarili natin. God bless you, Brother Nathan. Huwag tayong magpaka-complacent. Araw-araw natin i-check yung sarili natin kung nangyayari ba sa atin ng mga bagay na to. Kasi kung hindi, parang kasundo mo yung mundong to. Walang Kristiyanong hindi nahihirapan. Alam ko lahat ng Kristiyano ay umiiyak sa ating Panginoong Jesucristo. Alam ko lahat ng anak ng Diyos ay naghahangad ng
pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil ayaw niya na dito sa mundong to, ayaw niya na magkasala siya sa Panginoon pa. Ayaw niya na muli pang magkamali. Gusto niya nang makasama ang Panginoong Jesucristo. Gusto niya nang na sa buhay niya ay magpuri na lang sa Panginoong Jesucristo. Ang panganganak ay pahirap ng pahirap. Patindi ng patindi yung sakit. Nagsasalta na po tayo sa personal o spiritual. Pag yung sakit na yun normal dun sa isang tao, yung pagikbi. Dahil may dinidevelop ang Panginoon sa kanya. Para mas lalong tumibay pa yung tumibay ka, para yung ninanais mong pagbabago ay mangyari sa'yo. Lahat ng gusto ng pagbabago ay dumadaan sa matinding pagsubok o sa matinding sakit o sa matinding problema. Kailangan mo mag-suffer, kailangan mo magtiis, magbata ng paghihirap. Kung makakalagpas ka ngayon, bukas baka mas matindi pa yung pagsubok na dadaanan mo. Kaya kung wala sa puso mong pagbabago, hindi ka man lang nag-grown, ay baka kailangan mo pang isipin kung ano yung dapat mong gawin. Kailangan pang humingi kailangan pang magdasal sa Panginoong Jesucristo. Kasi baka may mali tayong nagagawa pa. Sinabi nga ng propeta na ang pagiging Kristiyano ay hindi picnic, kundi ito ay giyera. Ang giyera ay mahirap, madumi, pangit, magulo. Lahat na ng pangit na sitwasyon ay nandun na. Kaya kung hindi mo nararamdaman yung giyera sa buhay mo, kung wala kang laban na ginagawa sa bawat araw ng buhay mo, ay hindi mo na pupulpil tong scripture na to, hindi mo na pupulpil yung sinabi din ng ating propeta ng pagiging Christian ay isang battle. Kung nag-i-enjoy ka sa mundong to, baka ang kalaban mo na ay ang Panginoon. Baka yung battle mo ay battle laban sa Panginoong Jesucristo. Hindi laban sa demonyo, hindi laban sa masama. Hindi ko naman po sinasabi na hindi dapat mag-enjoy. Pero kung palagi lang enjoyment ang hanap mo at nalilimutan mo ang Panginoon, ay iba na po yun. Kundi ang kalaban mo na ay ang Panginoon. Basahin po natin yung 2 Corinthians 12 verse 7. Medyo maiksi lang po itong preaching. Pero sana po ay maging pagpapala po sa ating lahat. Katulad po ng dati, habang ginagawa ko po ito ay nable-bless na rin po ako. At ang dami pong pinapakita sa akin ng Panginoon. Kaya sana po mga kapatid ay ganun din po sana sa inyo. Ma-bless kayo ng ating Panginoon sa mensahe niya na ito. 2 Corinthians 12:7. Sabi ni Pablo po dito, "Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Kahit po si Paul ay kahit punong-puno na siya ng revelation, kahit punong-puno siya ng na banal na espiritu ng ating Panginoon, ay nandun pa rin po yung may dinadaanan pa rin siyang laban.
Kaya nga sinabi niya dito na 3 beses siyang nagnais o humingi sa Panginoon na alisin sa kanya yung bagay na yun, yung nagpapahirap sa kanya o yung tinik sa kanya. Hindi natin alam kung ano yun. Pero iniyak niya yun. Ibig sabihin 3 beses, iniyak niya sa Panginoon na alisin sa kanya yun. Pero para hindi siya yumabang o para patuloy siya sa paghingi sa Panginoon, para patuloy siya na umasa sa Panginoon, ay hindi inalis ng Panginoon yun. Dahil sinabi ng Panginoon sa kanya na sapat yung biyaya niya para kay Paul, para malagpasan niya yung mga bagay na yun o mapaglabanan niya yung bagay na yun. Basahin po natin yung Philippians 3:8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Amen. Hallelujah. Yung kay Paul, alam naman natin yung buhay ni Paul bago siya naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro mayaman siya dahil 'di ba ang taas ng pinag-aralan niya. Siguro isa siya sa alam natin na napaka-impluwensya niyang tao dun sa lugar na yon. At siguro ang dami niyang girlfriend o ang dami nagkagusto sa kanya. Pero lahat ng yun na binaliwala niya o tinuring niyang basura para lang makasunod sa Panginoong Jesucristo. Siguro kahit ang pamilya niya tinakwil siya dahil sa from law ay lumipat siya sa grace, di ba? Yung parang kinalaban niya yung pananampalataya ng magulang niya. Kaya tinakwil siya ng magulang niya, kahit siguro yung babae na mapapangasawa niya ay nawala sa kanya. Pero tinuring niya lahat ng basura o di bali wala sa kanya yun, para lang makasunod siya sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga niya, kay Kristo ay ang kawalan ay kapakinabangan. Kung hindi niya tinanggal yung mga bagay niyon, baka walang naging place para sa kanya ang Panginoon. Kung patuloy niyang pinahalagan yung mga bagay niyon, yung yaman nila, yung pamilya niya o yung nobya niya, baka walang naging lugar ang Panginoon sa kanya. Pero pasalamat tayo at nagawa ni Paul yun at nababasa natin ngayon yun. Ngayon yung sinabi niya na ito parang inspirasyon sa atin din si Paul. Pero lahat ng yun ay nagawa niya dahil sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin yung 2 Corinthians 3:8. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Hindi, baka nagkamali po ako. Sorry po, Philippians 3:8 po pala. Sorry. Second Corinthians 12, sorry kapatid, 12, 7-10. Hindi ko mahanap yung sa 10 po. 9-10.
And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For I am weak, then I am strong. Amen. Hallelujah. Napaganda po nung sinabi ni Paul at mga bagay po na-experience ni Paul sa buhay niya, na yung lahat ng persecution sa kanya, lahat ng paghihirap na dinaanan niya, yung hanggang yung muntik siyang, maraming beses siyang muntik patayin, nakulong. Sinabi niya dito na masaya siya dahil nangyari sa buhay niya yun. O most gladly therefore I will rather glory in my mas lalo niyang napapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Mas tinanggap niya yung mga bagay niyon para lang mapapurihan ng Panginoong Jesucristo. Tinanggap niya sa puso yun, masaya siyang nangyari sa buhay niya yun. Para nang sa ganun, yung pag-ibig ng Panginoon ay mapasa kanya rin. Hindi niya kinount na parusa ng Panginoon yun. Hindi niya kinount na paghihirap yun na hindi ko alam naman natin na yung sinabi ni Paul na yun nga, dahil sa mga pinagdaanan yun, pero sa kabila ng pinagdaanan niya yun ay nandun yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Kaya hindi niya naramdaman talaga yung hirap na yun, kundi parang mas naramdaman niya yung pag-ibig ng Panginoon dun sa mga nangyari sa kanya. Kasi palagi niya kasama yung Panginoon. At yun ang gusto din ng mga anak ng Diyos. Kahit dumadaan tayo sa mga paghihirap, sa mga persecution, ay wala sa atin yun. Kasi mas lalo nating nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa tuwing sinasagip niya tayo, sa tuwing tinutulungan niya tayo, sa tuwing may problema tayo at biglang nandyan yung tulong niya, nandyan yung biyaya niya, ay mas okay sa atin yung mga nangyari niyon kasi mas lalo nating na-appreciate yung ginagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga nasabi rin niya na for I am weak, then I am strong. Kasi mas sa kabila ng problema niya, nagpapaina sa kanya, lumalakas naman siya sa tuwing dumarating yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Lumalakas siya sa mga pagsubok na yun. Mas lalo siyang nagtitiwala sa Panginoon. Mas lalong lumalakas din yung faith niya sa Panginoong Jesucristo. Kaya sana lahat tayo ganyan nararamdaman na sa kabila ng persecution sa atin, sa kabila ng mga problema natin, ay mas lalo tayong maggalak dahil mas lalong tumitindi yung pagnanais natin makasama ang Panginoong Jesucristo. Ay yan ang kagalakan ng bawat anak ng Diyos. Hindi yung kagalakan sa mundong to. Humihikbi tayo o umiiyak tayo sa Panginoon ng pagbabago. Umiiyak tayo sa Panginoon dun sa pag-ibig niya. O yung muling pagdating niya dito upang sunduin tayo, upang masundo niya tayo sa lapaap. Yun ang hinihintay natin, rapture. Yun ang iniiyak natin sa Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila nun, masaya tayong naglilingkod sa Panginoong Jesucristo habang naghihintay tayo sa Kanya. Yan ang kagalakan ng mga anak ng Diyos. Hindi yung kagalakan na meron yung mga tao na ang kagalakan ay yung bagay na ino-offer ng mundong to. Amen, hallelujah. Kaya wag tayong matakot. Bago pa dumating yung sakit, ay may healer na tayo. Bago pa dumating yung problema, nandiyan na yung tulong ng Panginoon. Nandiyan na yung solusyon niya, nakahanda na lahat yan. Bago pa dumating yung kasakitan o yung pagkabigo,
andyan na, nakaplano na lahat yan sa Panginoong Jesucristo. Humingi lang tayo. Tumawag lang tayo sa pangalan niya. May tiwala sa atin yung Panginoong Jesucristo. Di niya tayo pababayaan. Di niya ipapaintulot na mga bagay niyon kung wala siyang tiwala sa atin. Bigyan mo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, may tiwala siya dun sa mga taong walang kapangyarihan. Yung Diyos na may gawa ng lahat ng bagay, yung Diyos na creator, may tiwala siya sa atin na hindi man lang makapag-create ng bagay. Kaya mas lalo nating pagkatiwalaan ng Panginoong Jesucristo. Kung siya nga nagtiwala sa atin, mas lalo natin siya pagkatiwalaan. Sapat ang biyaya ng Panginoon araw-araw sa bawat anak niya. Ang promotion ay hindi basta-basta binibigay. Yung kapangyarihan dun sa isang tao hindi basta-basta binibigay. O kahit yung mga mana. May proseso yan. Na kailangan ka muna dumaan sa mga siguro yung hinanap ng yung manager na para ma-promote ka, kailangan nasa yung katangian na marunong kang sumunod, marunong kang mag-implement ng mga ng rules ng isang company. Doon din yung kapangyarihan o sa mga militar o sa politiko, may proseso yan para matanggap mo yung mga bagay niyon. Lalo na sa Panginoong Jesucristo. Kailangan muna nating ma-adapt bago niya tayo bigyan ng kapangyarihan niya o bago tayo matawag na anak bago tayo pagkatiwalaan ng kanyang salita o bago tayo hindi ko yung tamang word, pero alam ko na alam niyo na yung sinasabi ko. Kailangan nating ma-adapt bago tayo tuloy ang pagkatiwala ng Panginoon at bigyan niya ng kapangyarihan pagdating ng araw. O dito pa lang sa lupa, kailangan nating ma-adapt. At alam ko na mahirap yung mga bagay niyon kasi marami tayong pagdadaanan. Itulad natin yung sarili natin dun sa pearl. Yung preaching na making of the pearl, na yung pearl na yung oyster, na para magkaroon ng isang mamahaling perlas o napakagandang perlas, yung oyster niyon dumadaan sa matinding paghihirap. Yung sa loob ng oyster niyon may pumapasok na mga foreign things o mga anong tawag doon, yung mga sa dagat na buhangin o yung mga fungi ba yung tawag doon, yung hindi ko para mga kumakapit doon sa mga hayop doon sa lupa o sa mga isda sa lupa. Kumakapit sila o buwangin, mga foreign things. Tapos naiirita yung oyster. Kaya parang sa pagkairita niya, gustong-gusto niyang alisin yun. Para maalis yun, naglalabas siya ng chemical na aragonite o conchiolin. Para maalis niya yun. At tinutulak niya yun ng kanyang dila. Habang tinutulak niya ng kanyang dila yun, ay dun nabubuo yung pearl na sa pamagitan ng pagtulak niya ng kanyang dila para maalis yun, at sa mga nilalabas niyang aragonite at conchiolin. At nabasa ko na parang sa paggawa sa pag-produce ng pearl na yun ay minsan ay 6 to 1 year ang ginagawa ng oyster na yun para
para maalis lang o para makabuo siya ng perlas. Biruin yung paghirap ng oyster na yun para maalis yung dust na yun o yung buhangin na yun. 6 na buwan, araw-araw siguro, oras-oras, inaalis niya yung foreign things na yun sa kanya. At doon siya nakagawa ng magandang perlas. Ganon din sa mga anak ng Diyos. Hindi basta-basta mawawala sa atin yung mga bagay na yun, yung mga reproach o yung mga pagsubok na yun. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin ay maging katulad tayo ng perlas na mahalaga. Kaya nga tayo yung tinawag niyang di ba? Gusto ng Panginoon na matuto tayo sa bawat araw. Gusto ng Panginoon na maging perfect tayo. Gusto ng Panginoon na makasunod tayo sa bawat salita niya. Kaya kahit si Paul na humingi ng dalangin sa Panginoon na alisin sa kanya yun, ay hindi inalis sa kanya ng Panginoon. Kaya imbis na manalangin tayo na alisin yung paghihirap sa atin, manalangin tayo ng biyaya mula sa Panginoong Jesucristo na mapaglabanan yung mga dumarating sa atin na yun. Na magawa nating makasunod sa salita niya kahit sa kabila ng mga pagpe-persecute sa atin ng ating mga kasamahan sa trabaho, ng ating pamilya, o ng mga kaibigan natin. Sa kabila ng ino-offer ng mundong to, ay hingin natin yung biyaya ng Panginoon para nang sa ganun ay malagpasan natin yung mga bagay niyon. Manalo tayo sa giyera na meron tayo. At napanood ko rin, sabi nga nung isang preacher na minsan mas maganda yung may kalyo ka. Kasi, tawag dito, hindi ka basta-basta matutusok ng thumbtacks o pagyabang yung naglalakad ka o kasi makapal yung kalyo mo, kaya maganda yun na nakikita yung at natural naman kasi talaga yun. Yung kalyo na yun, kaya yung kahit sa kamay natin, hindi tayo basta-basta nasusugatan dahil tumatama yung tulis ng bagay na yun sa kalyo natin. Kaya minsan mas maganda na punong-puno tayo ng pagsubok kasi yung mga doon tayo tumitibay. Kaya yung mga dumarating sa atin, di bali wala na lang yun. Pero palagi nating hihingin sa Panginoon yung guidance niya. At mga kapatid, uli po, hindi ko rin alam talaga kung paano magtapos ng isang mensahe. Kaya sana po ay natuto tayo sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay kahit papaano po ay nabigyan tayo ng inspirasyon niya, natuto tayo sa kanyang salita at God bless you all po sa lahat po ng kapatid at tinatawag ko na po ang ating Pastor Romy. At sorry po, pwede po ba natin kantayin bago po malimutan? Okay lang po ba kantayin natin yung I have fought a good fight? Sana po maging katulad tayo ni Paul, na katulad ni Christ, ng ating Panginoong Jesucristo. Sana sa tuwing dadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating kaaway, tignan natin yung sinabi ni Paul. There was a man named Paul who was tested and tried. He suffered for the gospel, but God was on his side. At the end of his road, he had a testimony. I have finished my course, a crown awaits for me. I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, made by His grace. The battle's almost
sober. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. Looking back through all my years, there's battles along the way. Persecution, pain and tears, I struggle day by day. But through it all, one thing I know, in Christ is victory. And when my life is sober, my testament will be, I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle's almost over, I have run the race. I have fought a good fight, I have kept the faith. I have fought the good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle's almost over, I have run the race. I have fought the good fight, I have kept the faith. Amen. Hallelujah. God bless po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Tinatawag ko na po ang ating pastor. At tunay nga na merong birth pain, hallelujah, dahil merong ipapanganak. At bago po lumabas yung isang sanggol ay kinakailangan po ng tinatawag nating pag-humikbi o yung groanet ang bawat mga ina. At praise the Lord. At the message birth pains ay kung titingnan natin, it is yan ay titingnan natin, it is a parallel ng message na the reproach. Kasi bago po tayo kunin ng ating panang Diyos, hallelujah, praise the Lord, bago po tayo magkaroon ng tinatawag natin na total na pagbabago ng buhay, ay dumadaan po tayo ng tinatawag natin proseso ng ating pagiging born again. At sa proseso po ng pagiging born again, mga kapatid, ay hindi po yun automatic, kundi meron pong trials, meron ups, meron pong pagtitiis, meron pong afflictions, meron persecutions, but gaya nga na sinabi na Book of Psalms that many are the afflictions of the righteous. But, hallelujah, God delivered them out of it all. Yun ang pinakamainam sa isang Kristiyano. Naghihirap man tayo dito sa lupa, meron tayong pagtitiis, but meron tayong Diyos na ating deliver, that will deliver us. Amen. At hindi po tayo napapanghinaan dahil meron tayong Diyos na ating masasandalan. Meron tayong kapahingaan na sa ating buhay. Kahit na anong dumating sa atin, mga kapatid, hallelujah, hindi na po tayo nababahala dahil our soul is already rested sa bawat pangako ng ating Panginoon Diyos. Patuloy lamang tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan, at hindi niya tayo kailanman, hallelujah, kamumuhian. Dahil ang ating Diyos, hallelujah, siya nangako sa atin na hallelujah, hanggang sa dulo ng ating mga battles, hallelujah, meron po tayong victory dahil pinagtagumpayan na ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng ating pagkikipagbaga. God bless you, Brother Ranjit, hallelujah. At ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi po yan na isang flawless na buhay dito sa lupa, kundi merong battles yan. Amen? At kung hindi po tayo marunong makipag-battles, paano tayo magtatagumpay? Kung wala po tayong battles, mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng, kung wala pong competition o wala pong contest, wala po tayong reward. Kaya nga't, mga kapatid, hallelujah, dito sa lupa, it is only our journey. Temporary lamang ito. Dahil yung ating uuwian, mga kapatid, it is a perfect place
Hallelujah. It is a perfect, hallelujah, it is a perfect life that we will have there. Dito po, meron pong mountaintop, then sa Valley of Decisions na ulit, tapos, hallelujah, rugged roads, paakyat muli ng bundok, hallelujah. But the most important, meron tayong Diyos na siyang, hallelujah, nagdadala sa atin. Kung tayo lamang mga kapatid, we cannot do it. Kailanman. Dahil wala po ni isang tao dito sa lupa, ang kailanman, hallelujah, can make His own victory. Amen? Wala po mga kapatid, dahil ang gusto ng laman, it is enmity with God. Amen? At yung mga dakilang bagay dito sa lupa, it is foolishness of God. Pero yung great things ng ating Panginoon Diyos, foolishness dito sa sanlibutan. Mas gusto natin mga kapatid na saan tayo magiging full. Amen? Sa Panginoon. Dahil kailanman mga kapatid, hindi natin mapiplease ang tao. Gawin man natin ang lahat, but we cannot please any man. But we have to do our best unto the Lord. When we please the Lord, even the Lord our God will make peace ang ating mga, hallelujah, our adversaries or yung mga enemies, it will make peace unto us. But the Lord our God was so good unto us. Wala po tayong ibang nasa kundi to serve Him with His peace and with His love in our hearts. Kahit na anong hirap mga kapatid, hallelujah, it is only a little while. Diba? Sabi ni Scripture, little while lamang na kayo'y aking iiwan dahil ako'y uwi sa aking Ama. Ngunit little while din ako'y paparito para sa inyo. Little while lamang yung ating temporary lamang itong, what is 10 years and 5 years or 20 years? Amen? Comparing to life eternal. Kaya't mga kapatid, hallelujah, give your best unto the Lord, be faithful unto the Lord because you are serving the Lord, hallelujah. Praise the Lord. At hindi po yan mawawalang sa yung ating labor sa ating mahal na Panginoon. Always remember that. You're not serving man, you're not serving ministry, you're not serving church, but you are serving the Lord. That's why ibigay nyo yung best ninyo mga kapatid. Huwag po nating pigilan yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil sayang lamang. Dahil ang nais ng ating Panginoon Diyos para tayo makalugdan ng ating Panginoon Diyos, it is 100%. Amen? 100%. Hallelujah. At the labor of your love will not be in vain. But there's already a reward waiting for you. You remember the testimony, Brother Ranjit, that, hallelujah, he is having in his heart, hallelujah, about the needs, but the Lord was so faithful. Dahil alam ng ating Panginoon Diyos ang needs ng kanyang mga anak. Alam ng ating Panginoon Diyos ang katapatan ng bawat puso. Kahit na ano yung pinagdadaanan ng kanyang anak, hallelujah, God has a purpose. Amen? Praise the Lord, to be His banner here in the earth. To be His time-tested memorial. Maging halimbawa sa mga hindi dumaraan. Amen? Maging encouragement sa bawat isa. Bakit ang kapatid kahit na walang tulog, ay nagsusumika pa rin sa Panginoon. That is, because it is not me, but it is Christ within us. Ganun po tayo. Wala po tayong magagawa mga kapatid, kundi ang Diyos lamang siyang gumagawa sa atin. Always remember that we came here in the earth, tayo niluwan ng ating mga magulang na wala. Amen? At babalik din tayo sa ating tatay na wala, kundi the faith. Amen? The representation, the Holy Ghost that God has given unto us. God bless you, Brother Ranjit, and praise the Lord, and the Lord will bless you abundantly because, hallelujah, your love and the love of your labor unto the Lord. And God bless you all my brethren. Hallelujah, to God be the glory. Can we sing one song to the Lord, yung Tender Hand of Jehovah, bago po tayo dumako sa ating panalangin. And God bless you all our brethren in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Naghumikbi ang mundo dahil sa nalalapit ng kanyang kapanganakan. Bago po bumaba yung heavens, yung future home, mga kapatid, kinakailangan muna na magkaroon ng new birth ang lupa. Praise the Lord. Hallelujah. Joseph lived a life of hurt and hatred. Even his own family brought him pain. Thank you, Lord Jesus Christ.
surely seek revenge. He said, I have seen God's purpose now made plain. It was the tender hand of Jehovah. I look back and see He was always leading me, and what was meant for evil, God has used to show me His great love. I now understand the tender hand of Jehovah. Many Jews were killed and sawn asunder. Seeing that God had left His very own. Oh, but through it all, God had a plan. Little did they know that He would lead all of His children on back home. And so how can I deny His hand of mercy? Oh, when troubles came and they left no reason why, I just stand and say that everything has worked out for my good. Amen. Oh, He has all the answers to my life. It was the tender hand of Jehovah. I look back and see He was always leading me, and what was meant for evil, God has used to show me His great plan. I now understand the tender hand of Jehovah, and what was meant
us pray to the Lord. Lord God, hallelujah. Salamat po, Ama, sa lahat ng inyong ginawa sa aming buhay, O God. Lord God, hallelujah. Buhat sa aming buhay, O God, na iyo pong pinagkalob sa amin, O God, while we were still from the womb of our mothers, O God. Hanggang sa, Lord God, hallelujah, kayo, O God, ang siyang gumawa ng paraan, O God, to be delivered. Hallelujah, for us to be delivered from our mother's womb, O God. Lord God, hallelujah, buhat pagkabata habang kami papalaki, O God. Hanggang sa aming inabot, O God, ang aming edad sa kapanahon ng ito, Ama. Salamat po, Ama, na kayo, O God, ang siyang nag-preserve ng aming buhay, O God. Lord God, hallelujah, sa sayahan man, O God, sa kalungkutan, O God, kalakasan man ng katawan, O God, sa kahinaan, Panginoon ko pong Diyos. Lord God, hallelujah, ang inyong pag-ibig po sa amin, O God, ay hindi nagbabago, Ama. Lord God, hallelujah, salamat po, Ama, sa inyong salita, O God, that you have given unto us, Father, that birth pain, O God. Tunay nga, Ama, na bago, Lord God, hallelujah, lumabas ang isang sanggol buhat sa isang ina, O God, hallelujah, ay meron pong groaning, O God, o pag-umikbi, Ama. Lord God, hallelujah, sa isang ina, Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, sa kahirapang yun, O God, na Lord God, halos, hallelujah, hallelujah, Lord God, halos, the mother cannot, Lord God, hallelujah, na halos hindi niya kaya, O God. Halos hindi niya malampasan, O God, ang Lord God, hallelujah, that birth pain, Father. But Lord God, hallelujah, kayo pa rin, O God, ang siyang, Panginoon ko pong Diyos, nagbibigay ng kalakasan sa isang ina, Ama, upang mapagtagumpayan, O God, kanyang maitawid, O God, ang Lord God, hallelujah, that birth pain, Father, ang transition ng pagdi-deliver, O God, para, Lord God, hallelujah, lumabas, O God, ang inyong purpose, O God, sa isang panibagong buhay, Ama, na, Lord God, that you have brought here in the earth, Father. Ganyan din po, O God, ang bawat isa sa amin, O God. Panginoon ko pong Diyos, salamat po, Ama, sa aming born again experience, Father. Tunay nga, O God, na dumarating, O God, hallelujah, sa aming buhay ang kasiyahan, kalakasan, revival, Father. But Lord God, hallelujah, the reproach, O God, for the cause of thy word, Father, ay patuloy, O God, na nasa Lord God, hallelujah, ito'y katuwang sa aming buhay, Ama. Dahil, Lord God, hallelujah, hindi po kami, O God, ang nare-reproach, Father, kundi Panginoon ko pong Diyos, yung salita ang siyang nire-reproach ng sanlibutan, Ama. Ang niyo pong salita, O God, na nasa amin, O God. Salamat po, Ama, that we are, hallelujah, we are counted worthy, Father, to be, Lord God, hallelujah, to bear the reproach for the cause of the word, Father. Thank you, Father, hallelujah, for the, Lord God, the birth pains that our Lord Jesus Christ had bear, O God, hallelujah, in the Mount of Calvary, Father, in the cross of Calvary, O God. Because of that birth pain, O God, hallelujah, nagkaroon po kami, O God, ng redemption, Father. Lord God, hallelujah, patawarin niyo po, O God, yung mga anak ko, O God, sa katigasan ng puso, Ama, pride of life or any nature that was still in the flesh, Father. Lord God, hallelujah, kayo po, O God, ang aming Diyos na punong-puno ng pag-ibig, Ama. Patuloy po, O God, that na umuunawa, O God. Patuloy, Ama, na humuhubog. Patuloy, O God, na nag-iingat, Ama. Patuloy po, O God, na nagbibigay ng, Lord God, ng iyong biyaya, Ama, at pag-ibig. At walang hanggang habag, Ama, sa inyong mga anak, O God. O Panginoon ko pong Diyos, I pray to the Father na malayo po mga kilos, Ama, ang inyong banal na Espiritu Santo. Humbly I pray, Father, sa aming mga buhay, Ama. Because, Lord God, it is the Holy Ghost, O God. It is thy blessed word, Father, ang siyang aming, Lord God, ang siyang dahilan, O God, kaya't kami narito pa sa lupa, O God. Kaya't kami nakapagpapatuloy, Ama. Ang siyang dahilan, O God, ay kayo mismo, O God, na nasa amin, Ama. Lord God, hallelujah, we consider, yes, Lord God, thank you for all the blessings, Father, for all the provisions that you have done in our life, Father. But Lord God, hallelujah, handa po naming iwan ang lahat, O God, na narito sa lupa, Ama. O Panginoon ko pong Diyos, kung kayo'y darating anumang oras, Ama. O Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God,
Maraming salamat, Ama. We love you, Father. Inyo pong i-bless, O God, ang aking mga mahal na kapatid, Ama, na aming kasama ngayong gabing ito, O God. Kayo, O God, ang siyang kumatagpo sa kanilang pangailangan, Ama. Batiin niyo po ang bawat pangailangan, O God, ng mga mahal na kapatid, O God. At Lord God, hallelujah, I pray to the Father na sa mga nangailangan, O God, ng Lord God, hallelujah, ng inyong deliverance, Father, ng inyong kapamaranan, Ama, hallelujah, sa bawat mga dinadala ng mga kapatid. I pray to the Father of your Lord God, of your power, of your deliverance, Father. Lord God, it is spiritual needs, Father, that ang bawat isa ang siyang aming Lord God, ang pinakaasam sa aming buhay, Ama. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God. Panginoon ko pong Diyos, tulungan niyo po ang mga kapatid, Ama, na hindi nakakapagpanambahan dahil sa mga trabaho, Ama, dahil sa pagpupumigil ng mga hallelujah, ng mga amo, O God. But Lord God, hallelujah, batin niyo po ang kanilang nasa puso, Ama. Inyo pong i-bless, O God, mga kapatid, Ama. At Lord God, hallelujah, inyo pangako, O God, hallelujah, na that many are the afflictions of the righteous, but the Lord will deliver all of it all, Father. Ang bawat inyong mga anak. We love you, Father. To God be the glory. Lord God, hallelujah, kayo, O God, lamang malalhati sa aming buhay. Maganap lamang po sa tuwina, O God, ang inyong pong perfect will, O God, sa bawat needs ng inyong mga anak. We love you, Father, and I humbly commit all of this prayer in Thy name, our Lord Jesus Christ. Amen. To God be the glory. Mari po ba natin pasalamatan natin, Panginoon? Hallelujah. At God bless you, our brothers, sisters, till we meet again. To God be the glory. Hallelujah. Sa ating pagdako, sa ating panalangin, hallelujah,